Umaga po sa bawat sa atin. Ngayon po ay panahon para sa paghahanda para po sa atin pong pagsamba. At muli, patuloy po nating ipinaalala na yung pong ating mga cellphone ay ilagay na po na natin sa silent mode o i-off po natin para po sa paghahanda para po sa ating sama-samang pagsamba. At sabi nga po, yung panahon ng katahimikan ay yung panahon ng patuloy na pagdinilay. Kaya po mamaya, hindi lamang ngayon, kapag may mga katabi po tayo mamaya na medyo maingay-ingay na, pakikalabit po, Kaya po yung paghahanda sa pagsamba ay atin pong pasisimulan ngayon pong umaga. Magandang umaga po mga kapatid. Isang biyaya po ng Panginoon ang makatungo tayo sa ating bahay-sambahan ngayong umaga. Isang hamon po ang katanungan kung bakit po tayo sumasamba. Sa isang mundong walang kasiguruhan, walang kapayapaan tulad ng nangyayari ngayon sa gitnang silangan, recently, early this morning, nakareceive po ako ng mensahe mula sa aking kaibigan na nasa UAE. Nagtatrabaho po siya sa airport. It was a runway. Isang runway lang po yung pagitan ng binomba. Meaning, napakalapit po sa location nila. Kaninang madaling araw, pinauwi na po silang lahat at sa ngayon ay yun po yung uli naming usapan. Isang nakakalungkot po pangyayari pero syempre sa isang mananampalataya, may kapanatagan po. At hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Tulad po ng kanyang pangako sa kanyang mga salita. Ngayong umaga ay nagagalagalak tayo sa pagdiriwang ng karawan ng ating mga kapatid. Una, noong February 26, si Grace Rasilio. February 27, si Carlene Cayetano. February 27, si Ate Leia Agoho. And kahapon, February 28, si Charmaine Bicarme. Wala po tayong kapatid na nagdaos ng anibersaryo nitong nakaraang linggo. Muli po mga kapatid, magandang umaga and welcome po sa ating C4 Worship Service. Morning po. Tayo po ay aawit sa ating Panginoon ng isang himno, magtiwala at sumunod. Kung tayo'y mamuhay ayon sa patnubay ng Diyos at ng Kanyang salita, siya'y sa atin kung ating susunod.
laging sasati. Papawin niya ang tanang pangamba kung tayo'y laging mananangan. Ang kanyang patnubay lagi nating taglay, sa daan tayo'y iingatan. Magtiwala, si Jesus ay sundin ang kanyang kagalakan, laging sasatin. Kung ang ating buhay sa kanya'y ialay, ang pag-ibig niya'y kakamtin. Ang bawat biyaya at lahat ng tuwa ay palagi ang sasatin. Magtiwala, si Jesus ay sundin ang kanyang kagalakan, laging sasatin. Tayo po ay magsitayong lahat. Sa kanyang pag-ibig, kung siya'y ating sinusunod, at kahit nasaan tayo pagutusan, kung puso tayong maglingkod. Magtiwala at si Jesus ay sundin ang kanyang kagalakan, laging sasatin. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Ang aking pangmasid doon nakatuon, sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping, ang inaasahan ay ang amo niya para sa patnubay. Kaya tuloy-tuloy ang aming tiwala hanggang ikaw, Yahweh, sa amin maawa. Mahabag ka, Yahweh, kami kaawaan, labis na paghamak aming naranasan. Kami hinahamak na mga mayaman, laging kinukutya kahit noon pa mang, mapang-aping taong mayayabang. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa ating Panginoon at sabay-sabay po nating basahin ang samba. Ready and sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad na mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamanghamanghang gawa. Marubdog po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po manalangin. Tunay Panginoon, aming kinikilala na ang umagang ito ay isang pribilehiyo at tungkulin ng bawat isang mananampalataya
ang purihin, sambahin, dakilain at luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Walang ibang Diyos na katulad niyo, Panginoon, sa iyong kabutihan, katapatan, sa iyong pag-ibig na patuloy na ipinapadama sa amin. Sa bawat sitwasyon ng aming mga buhay, hindi niyo kami iniiwan, ipinababayaan man. Kaya naman, walang ibang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng kapurihan, kundi tayong kayo lamang. Sa kabila nito, Panginoon, patuloy kami nagkukulang, nagkakasala. Lumalapit po muli kami, nagpapakumbaba. Patuloy na kinikilala ang iyong kapangyarihan na siyang may kakayahan na maglinis, magpatawad, at muli magpaging dapat sa bawat isa sa amin sa iyong banal na harapan. Kaya naman, isang pasasalamat, Panginoon, na kami muli ngayon ay sama-sama, magpupuri, aawit, at patuloy na luluwalhatiin ka, Panginoon. Maraming salamat sa pribilehiyong ito. Kaya naman, ang lahat ng kapurihan ay para sa iyo lamang. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po nating ibigay yung karapat-dapat sa Diyos sa umagang ito. Patuloy tayong umawit, hindi tayo kakanta lang, tayo sasamba. Ating awitin, papurihan ng Diyos. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananako. Ang buhay niya'y kusang inialay, pinto ng langit sa ating binuksan. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, sasalang sa atin ay nagpahamak. Ang bawat mananalig ng taimtim, patawad ng Diyos tunay nakakamtin. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Bawat kaloob niya'y dakilang tunay, lalo na ang dulot na kaligtasan. Ligayang ganap ang matatamasan kung si Kristo ay atin ang makita. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Papurihan at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya
hindi masambit, tumid ang dila sa paghahayag ng kanyang kalinga, katulad ng balong na walang hanggan, hindi nagmamaliw kanyang katapatan. Taong mahina, lubhang marupok, sa Diyos na hari, manalig ng lubos, kanyang kahabag ay walang katulad, haring mang-aaliw at tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po tayo. Para po sa pampublikong pagbasa, mangyari po na buksan po natin ang ating mga Biblia sa tekstong aking babasahin mula sa Deuteronomio 6:1-9. Ako na lamang po ang babasa at mangyaring subaybayan na lang po natin sa kani-kanilang sipin ng ating mga Biblia. Deuteronomio 6:1-9. Ang pangunahing utos. Ito nga ang kautusan ng mga tuntuning ibinigay niya sa akin, at siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito ay binigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong magiging supling upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito ay susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin ninyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Pagpalain po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang mga salita. Dadako po tayo sa pagkakaloob at bilang paghahanda, sabay-sabay po natin bigkasin ang ako'y isang katiwala. Ready? And ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay, at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos, at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Samahan niyo po ako sa pag-awit, lahat sa akin. Walang makahihigit sa pag-ibig mo, hindi may kukumpara ang katapatan mo sa iyong mga bisi. Kinakalinga mo
wagas mong pagsuyo. Hindi man karapat dapat ako'y pinipig mo. Mula sa kadiliman, tinago mo ako. Ang magulong buhay, inayos mong tunay. Kaya't ang puso ko sa'yo'y bibigay. Lahat sa akin inaalay ko. Ang aking buhay, O Diyos, gamitin mo sa pagpupuri at pagsamba sa'yo. Luwalhatiin ang dakilang ngalan mo. Lahat sa akin inaalay ko. Ang aking buhay, O Diyos, gamitin mo sa pagpupuri at pagsamba sa'yo. Luwalhatiin ang dakilang ngalan mo. Luwalhatiin ang dakilang ngalan mo. Naiinyahan po ang lahat na tumayo. Awitin po natin awit ng pasasalamat. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw, sa aming buhay, kalakasan, at kabuhayan. Kinikilala po namin na ang lahat ng aming tinataglay ay nagmumula sa inyo lamang. Turuan niyo nga po kami, Panginoon, na magbalik ng pasasalamat ng may katapatan at kagalakan. Narito po, Panginoon, ang aming handog, naway magamit ito ng naayon sa inyong kalooban at para sa ikaunlad pa ng inyong gawain dito sa lupa. Ang lahat po ng papurit, pasasalamat ay alay namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng mga awit. Awit kabanatang 78. Awit 78 verse 1 to 7. Habang aking pong binabasa ay subaybay rin po o makisabay po kayo sa pagbabasa. No? Awit 78 verse 1 to 7. Awit tungkol sa kasaysayan ng Israel. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, inyong dinggit ulinigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa amin isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi inilihim, ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tumutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang patotoo na kay Jacob itinatag, mayroon siyang kautusang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad.
Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi iyong utos, ang matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos, ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Pinagpala ang pagkabasa ng kanyang salita, maaari na po tayong makaupo. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Isang kagalakan para sa atin bilang mga magkakapatid. Ngayong umaga tayo po ay magkakasama upang sumamba. At naunawaan natin na sa atin pong kapanahunan ay mayroong iba't ibang mga panukat pagdating sa katagumpayan ng pagsamba. Pero tayo po ay mayroong madiin na pagbibigay pansin sa pagsamba sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Mahalagang bahagi ng pagsamba ang pakikinig sa mga pagtuturo at pangangaral ng salita ng Panginoon. Ang pagsamba na ayon sa Biblia ay nakasentro sa salita ng Diyos, kung saan ang pangangaral ang pinakamataas na katangian nito. Sa pamamagitan ng ipinahayag na salita, direkta at may otoridad na nagsasalita ang Diyos sa kaniyang kawan. Ito ay isang paraan ng biyaya kung saan gumagawa ang banal na Espiritu. Sa bahagi ng pangangaral ng salita ng Diyos, habang tayo ay nagpapakumbaba, kinikilala ang otoridad ng Panginoon sa ating pagtitipon na ito. Kumikilos ang banal na Espiritu. Tinuturuan tayo at tinutulungan tayo na magpakumbaba at sumunod. At alam natin, walang saysay ang napakarami ng ating mga sinasabi. Yung ating pagmamahal, yung ating mga paglilingkod, nawawalan ito ng saysay kung hindi naman ito nagmumula sa isang motibasyong naaayon sa kalooban ng Diyos at talagang nakalulugod sa Kanya. Tatandaan po natin, alam ng Panginoon, nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating nasa isip at nasa puso. Kapag tayo ay nakikinig sa pangangaral, ang mga mananampalataya ay tinatawag na gawin ito masigasig, may paghahanda, may panalangin. Suriin ang kanilang mga naririnig na laban sa banal na kasulatan. Tanggapin ang katotohanan na mayroong pananampalataya at pagmamahal. Pagbulayan ito, pagnilayan at ilapat ito sa kanilang buhay. Ito po yung kaibahan. Minsan sa mga pagsamba po ngayon, sabi, na-bless ika ako sa awitan. Napakaganda po na magkaroon tayo ng kagalakan at maramdaman natin ang pagpapala na tayo po ay malaya na sumasamba sa Panginoon at nagpapahayag ng ating damdamin. Pero ang pagsamba po ay higit kaysa damdamin. Ang pagsamba ay pagpapakumbaba at pagsunod sa Diyos. Kapag ang masyado pong diin ay sa awitan, napakarami na ng mga tao po na nadadala ang emosyon sa awitan, pero hindi kailanman nagpakumbaba at sumunod sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Soberano ang Diyos, siya'y napakabuti. Hayag ang kanyang katotohanan, siya ang nagbibigay kaliwanagan upang ito ay ating maunawaan, at siya rin ang nagbibigay ng kakayahan upang makatugon tayo at sumunod ng may kapakumbabaan sa kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin. Sa bahaging ito, Panginoon,
ng pagsamba ng kapatiran, naririto po kami sumasamba sa iyo, nagpapakumbaba, ninanais na pakinggan ang iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na makinig mabuti. Tulungan niyo po kaming makaunawa. Tulungan niyo po kami na ang aming mauunawaan ay magdulot sa amin sa pamamagitan ng inyong tulong ng kapakumbabaan. At sa pamamagitan pa rin ng iyong tulong, ang mga hamon, mga katotohanan ng aming maririnig ay amin pong isakatuparan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ngayong umaga. Nais naming itanyag ang iyong pangalan, hindi lamang sa aming pag-awit, kundi sa pamamagitan ng amin pong pakikinig. Maranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong mga salita, kapangyarihan ng banal na Espiritong gumagawa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa Biblia, doon sa aklat ng Jeremias, nais ko po ang magpasimula sa pamamagitan ng dalawang kwento mula sa Biblia bilang pong introduction sa mga katotohanan ng ating mapagbubulayan. Yung una po ay ito pong lahi ni Rekab. Sa Biblia ay meron pong isang grupo ng pamilya. Ang pangalan po noon pong kanilang lahi ay yung tinatawag na mga Rekabita. Sa Ingles, ito po yung mga Recabites. At ginamit po ng Panginoon ang pamilya na ito ni Rekab upang magdiin ng isang espiritual na katotohanan. Sabi po ni Yahweh doon sa Jeremiah chapter 35, dito kay Propeta Jeremias, tawagin mo yung mga apo ni Rekab, yung kanyang mga anak, yung kanyang lahi, tawagin mo ang kanilang mga namumuno. At pagkatapos sila ay iyong painumin ng alak. So pinatawag po ni Jeremias at nagpuntahan po itong mga Rekabita, hinainan po niya ng mainom, pero sila po ay magalang na tumanggi. At alam po niyo kung ano yung sabi nitong mga Rekabita? Hindi po kami makakainom sapagkat ang amin pong ninuno na si Rekab, at po ay si Jonadab at yung kanyang mga anak yung nando doon, ay nagkaroon ng pangako sa aming mga ninuno na sila po bilang mga Hudyo ay hindi po iinom ng alak, na sila po ay hindi magtatayo ng kanilang tahanan ng mga bato, bagkus sila po ay mabubuhay sa tent. Hindi rin po sila magtatanim, kundi sila po ay magiging palipat-lipat upang alalahanin yun pong kabutihan ng Diyos sa Israel ng mga panahong sila po ay walang nasasakop na lupain. Ginamit ang pamilyang ito upang bigyang diin ang isang hamon sa buong bayan ng Hudyo. Ano po yun? Ito ikang pamilya na ito nakinig sa kanilang lolo. Pinanatili ang pangako ng kanilang lahi hanggang ngayon. Pagkatapos sabi po ni Yahweh, pero ang aking bayan hindi marunong sumunod sa aking mga salita. Pwede po pala yun, ano? Nasa atin po mga pamilya, meron sinabi yung lolo, siguro yung tatay. Pagdating halimbawa sa kung papaano mag-business, kung papaano na ipagtanggol ang kanilang katangian bilang isang lahi. Halimbawa, meron silang business na pinangangalagaan simula pa noong una. Nakikita natin, halimbawa sa Facebook, meron pong mga, yung lola ay may magandang pwesto sa palengke, nagtitinda ng pansit, at yung mga apo na ngayon na nagtutuloy, 50 taon. At napakataas ng quality, kumikita bawat araw.
Kasi sabi, huwag niyong dadayain, yung sarap huwag niyong babaguhin ng timpla. Sinunod ng kanila pong mga anak. Sinunod ng kanilang lahi. Ganun din po naman, merong mga, siguro, no? Si Manny Pacquiao, proud na proud ngayon sa kanyang anak kasi sumunod na isa ring boksingero. Kaya sabi po ni Yahweh, itong pamilya ni Rekab o itong mga Rekabita, marunong sumunod sa kanilang nuno, sa salin lahi, pero kayo na aking bayan, hindi kayo marunong sumunod sa aking mga salita. Pero ang puntos po, pwede pala na makinig, pwede palang matuto at manindigan na nagmumula sa mga nakatatanda. Isa pa pong istorya ay itong si Jochebed. Kilala po ba ninyo si Jochebed? Taas po ang kamay ng nakakilala kay Jochebed. Sayang, meron pa naman akong regalong libro. Well, marahil hindi po niyo kilala si Jochebed, pero natitiyak ako, nakilala niyo yung kanya pong anak. Si Jochebed ay ang nanay ni Moises. Siguro pag inisip natin, ano ang espesyal kay Jochebed? Siguro, yung gumawa ng tampipi para ilagay doon yung si baby niya na si Moses at ipaanod sa ilog. Dahil meron pong utos yung parao, patayin ang lahat ng mga batang lalaki na Israelita. Siguro natandaan na po natin, yun yung nanay ni Moises. Pero ang hindi po natin marahil nabibigyan ng pansin, kapag binasa natin ito mula po dun sa aklat ng Exodo, kabanatang 2, na ito pong si Jochebed, siya po ay apo ni Aaron, siya po ay apo ni Levi, ang kanya pong mga magulang ay mga Levita mula sa angkan ni Levi, at itong si Jochebed, bilang isa pong may takot sa Diyos, hindi sinunod ang naisin ng parao na patayin ang lahat ng mga bata. Na kanya pong ginawa ang kanyang buong makakaya upang ang sanggol, ang buhay na kaloob ng Diyos ay hindi kitlin, kundi bagkus ang buhay po na ito ay alagaan. Kaya po nung lumalaki na, at ang sabi ng Biblia, lumalakas na yung iyak. Parang si Raya lang, lumalakas na ang iyak. Kinailangan po na ipagkatiwala na sa Panginoon, di ko na kayang ingatan, di ko na kayang itago. Kaya ipinaanod at alam natin, sa soberanyang kilos ng Panginoon, umanod po ito, sinubaybayan ng kanyang kapatid na si Miriam, at yun pong reyna na noon ay naliligo doon sa ilog po ng Nilo, ipinakuha ang tampipi at nakita po ang isang batang Hebreo. At imbis na ito po ay patayin, ang batang Hebreo ay kanya pong inampon bilang kanyang anak. Pero hindi po doon natapos yung istorya. Lumabas si Miriam at ang sabi, gusto po ninyo ng tagapag-alaga? Gusto po ninyo ng yaya? Sabi, may kilala po ako. Di tawagin mo ika. At tinawag si Jochebed. Kaya po, hindi nakapagtataka na itong si Moises ay lumaki, bagamat ang kanya pong bayan ay inaalipin, na bagamat siya po ay lumaki, na marangya ang pamumuhay, hindi niya nakalimutan na siya ay isang Hebreo, na siya ay isang Israelita, na ang kanyang Diyos ay si Yahweh. Bakit? Dahil merong nanay na nagturo sa kanya. Tago nga lamang marahil ang identity bilang nanay, pero may nanay na nagturo hanggang sa siya ay lumaki. At ang mga katotohanan ito, hindi nabaliwala. Ngayon pong umaga, ang ating tema para sa buwan ng Marso ay atin pong pinamagatan na
ah, yun pong God's truth. Ano? God's truth, the sovereign truth of God, faithfully studied, obeyed, and taught. Yun daw pong katotohanan ng Diyos na soberano, ito po ay dapat na pinag-aaralan, ito po ay dapat na sinusunod, at ito po ay dapat na itinuturo. At para po sa buwan ng Marso, ngayon po ay March 1 biyaya ng Panginoon ay nakapangatlong buwan na po sa taong 2026, napakabilis ng araw. At ngayon nga po may gera. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay may pamagat, Our Labor and Commitment for Spiritual Generation. Ang ating mga pagkilos, ang ating mga paggawa, at ang ating pagtatalaga upang magkaroon ng mga espiritual na henerasyon. Bakit? Dahil hindi po maaaring pabayaan. Hindi maaaring pabayaan ang susunod na henerasyon. Ang henerasyon na kung saan dapat mayroong mga makadiyos na namumuno. Ang susunod na henerasyon na dapat mayroong mga ama at ina ng tahanan na mayroong takot sa Diyos. Upang ito po ay maisagawa, itinuturo ng salita ng Diyos na ngayon pa lamang ito ay pinaghahandaan. Kaya po, ang atin pong thesis ngayong umaga o bibigyan ng diin na aral ay ito. Hayag na hayag ang pangangailangang di dapat baliwalain, may karunungang tumatawag na dapat pakalimiin, at mayroong malinaw na utos na dapat tupdin. Ito ay ang paghayo at paglilingkod upang ihanda ang susunod na henerasyon ng mga mananampalataya. Ito ay isang malaking tungkulin. Nais ko pong i-breakdown yon. Una, hayag na hayag ang pangangailangang di dapat baliwalain. Ano po yung sinasabi dito na hayag na pangangailangan di baliwalain? Ayan po. Alam po natin na ang mundo po na ito ay pahirap ng pahirap. Sa atin pong bansa, kita po natin yung dulot po ng mga sinasabi na sa atin pong political situation. Lalo pa, malapit na po yung susunod na eleksyon. Ngayon pa lamang, may mga nagsasabi na sila po ay tatakbo sa iba't ibang mga posisyon. At pinaghahandaan na po nila ito. Yun pong korupsyon, na hindi po milyon-milyon lamang, kundi bilyon ang napupunta sa katiwalian. Marami po ang hirap sa buhay na ating nararanasan. Habang marami po yung mga nagpapasasa, marami din ang tunay na nahihirapan. Ang mga krimen nakahihindik. Marahil, nabalitaan din po natin ang padaming-padami na kaso po ng tinatawag na sexual immorality. At kahit sa loob ng mga lokal na iglesia, meron. At yun nakalulungkot. Marami po ang mga batang-bata ay nabubuntis. At marami din po yung sumusuway sa utos ng Diyos sa kasagraduhan ng buhay, na kinikitil ang buhay sa loob ng mga sinapupunan. Hindi lamang po yun. Nabalitaan po ba ninyo na ayon po sa huling datos, 2,000 pong tao ang nagpakamatay sa loob lamang po ng 6 na buwan sa taong 2025. Ito po yung aking pinakahuling nabasa. Wala pa yung second half ng 2025. At ayon po doon sa pag-aaral, pataas pa. Marami po ang hindi marunong magdala ng suliranin. At marami ang nagpapahamak ng kanilang sarili.
dahil sa mabibigat na suliranin. Ito po yung sinasabi, hayag na hayag ang pangangailangang hindi dapat baliwalain. Mayroong dapat makitang pag-asa. Tayo at ang susunod na henerasyon. At ito po ay hindi biro. Pangalawang bahagi, noon po ang ating thesis, mayroong karunungang tumatawag. Sa lahat ng kahirapan, kalungkutan, hamon na ito, sa lahat ng mga kamangmangan na tugon ng tao, mayroong karunungan. At sabi po sa aklat po ng Proverbs, ang karunungan ay nasa mataas na dako. Ang karunungan ay nasa mataas na dako. At ang karunungan ay tumatawag. Sabi ni Pastor Marlon, ang tunay na karunungan ay pagkatakot sa Diyos. Tumatawag ang karunungan, sinasabi gusto mong maging marunong, ang tunay na pagiging marunong ay pagkatakot sa Diyos. Sabi sa Proverbs chapter 9, nakatayo ang karunungan sa mataas na dako at tinatawag niya ang mga tao na siya ay pakinggan. Pero mas marami po ang matigas ang ulo, mas ninanais na maging mangmang. Pero higit pa po dyan, yung pangatlo, yung katotohanan po na may malinaw na utos. Huwag na po muna yung ano ba sitwasyon? Okay naman ang sitwasyon . Huwag na po muna yon. Sabihin natin, maganda naman yung sitwasyon at hindi pangit. Sabihin po natin na yun pong pagbubulay ay hindi nagagawa. At ang mga tao ay nagdudunong-dunungan. Pero ito po ang mabigat, yung pangatlo nating binanggit, yung sinasabi po, may malinaw na utos na dapat sundin. Merong Diyos, at ang Diyos ay nagsalita. At ang tanong po ay ito, ano ang iyong tugon sa salita ng Diyos? Talaga ba na walang puwang sa ating isip at puso ang pagkatakot sa Diyos upang magkaroon tayo ng lakas ng loob na ang kanyang salita ay baliwalain at ito ay huwag pansinin. Kaya po, ulitin natin, hayag na pangangailangan, ang karunungan ay tumatawag at ang Diyos na soberano ay mayroong utos na idisipulo ang susunod na henerasyon. Kayong tanong sa atin ngayong umaga, ano ang ating ginagawa bilang aktibong bahagi upang ihanda ang susunod na henerasyon? At alam po niyo kung ano yung nakalulungkot? Marami sa atin ang nadadaya, nahihirati sa mundo na ito. Para po tayong mga walang Diyos kung mabuhay. Ang ating pamantayan ay kagaya ng pamantayan ng mundo. Hindi natin nakikita, hindi natin naiisip, yung ating Diyos ay nagsalita, dapat nating sundin, ito ang marunong at maayos na pamumuhay at ito ay napakalaki ang pangangailangan na ihanda ang susunod na henerasyon. Ang awit 78 ay isang awit ng karunungang nagtuturo ng kasaysayan ng mga Israelita. Meron pong dalawa na binibigyan po ng diin dito. Una, yung patuloy na paghihimagsik ng Israel. Ito po ay isang awit na nagtuturo. At sa pagtuturo po ni Asaph, tinitignan po niya ang kasaysayan. Sinasabihan po niya yung mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Pakinggan ninyo ito, sabi niya sa mga Israelita. Dinggin niyo ang awit na ito. Patuloy kayong naghihimagsik sa nag-iisang Diyos, si Yahweh. Pero yung pangalawa, na mensahe po ng awit ay ito. Pero ang Diyos, sa kabila ng kayo naghihimagsik,
Walang hanggan ang kanyang katapatan. Siya'y napakabuti. At meron siyang dakilang plano para sa inyo. Kaya po, mayroong panawagan itong si Asaph. Meron pong 4 na bahagi, yun pong awit 78. Yung una pong bahagi, which is considered as the introduction, ito po ay isang pagtawag. At ito po yung binasa sa atin ni Pastor Marlon kanina. Ito po ay isang pagtawag. Pagtawag na alalahanin ang Diyos at ang kanyang salita. Huwag baliwalain ang Diyos na nagsasalita. Huwag baliwalain ang Diyos na soberanong gumawa at naranasan nila bilang isang bayan. Yung pangalawa pong bahagi ay nagpapakita noon pong mga salot na ibinigay ng Diyos dahil sa mga hindi po nila pagsunod. Yun pong kanilang mga pagsuway sa Diyos na nagbunga ng kanilang kapahamakan. Ilang beses na ito pong mga Israelita ay pinagdudahan ang Diyos at nagrebelde sa Diyos. Sabi nila, dinala pala kami dito para patayin. Doon pa lamang po sa, bago pa yung tubig doon po sa dagat na pula ay hawiin ng Diyos. Doon pa lamang sabi, papatayin pa tayo ng Diyos? Dito pala tayo dinala. Paano tayo tatawid dyan? Pero ang Diyos, hinati po yung dagat na pula. Pagdating po nila doon sa disyerto, anong sabi po nitong mga Israelita? Papatayin pala tayo dito sa uhaw, wala naman tubig. Nagpalabas ang Diyos ng tubig mula sa bato. Papatayin pala tayo ika dito sa gutom. Pero ang Diyos, nagpababa ng tinapay bawat umaga sa loob ng 40 taon. Nakakasawa na itong mana na to. Yung mana na nagbibigay sa kanila ng buhay. Nagsawa sila dyan. At sinumpatan nila ang Diyos. Nakakasawa na po yung tinapay na bigay niyo sa amin bawat araw na pinupulot lang namin. Sawa na kami. Gusto namin, kagaya nung kinakain namin sa Ehipto. Sa Ehipto. Na kung saan sila po ay alipin. Sila'y pinapahirapan. Mas gusto namin doon. Baka balik na lang doon. Mga walang utang na loob. Rebelde sa Diyos. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Nagpadala po siya ng quails, ng pugo. Pinakain po sila hanggang mabusog po sila. At literal na pumutok yung kanila po mga tiyan sa kabusugan dahil ito po ay isang sumpa. Yun po yung sinasabi. Alalahanin ninyo yung ginawa para sa inyo ng Diyos at kung paano ngayon kayo ay merong sariling lupa sa lupaing ipinangako sa inyo ng Panginoon. Kaya po yung huling bahagi, ang sinasabi po, the Lord guided them, the Lord was with them. Yung pagtatapos ng awit 78, sabi, merong inilagay na isang kingdom, hari. Mayroong isang hari na pinili. Hindi po si Saul na unang hari, dahil si Saul po ay nagrebelde sa Diyos. Alam po ninyo kung sino yon? Si David. At ang sabi po kung sino si David ay dating tagapag-alaga sa pastulan ng kanyang ama. Kasama ang kawan. Pero mula sa kanyang kalalagayan na tagapag-alaga ng tupa, siya po ay inilagay bilang pangunahin. Siya ginawa na hari ng Israel. At mula po kay David, lalabas ang tagapagligtas. Kaya po ang ating Panginoong Hesukristo ay kinikilala na anak ni David. Si David ay pinangakuan ng isa pong paghahari na walang hanggan. At sinasabi po ng awit 78 ay ito, kahit kayo ay hindi tapat, paulit-ulit yung ginagalit ang Diyos, ang Diyos ay tapat, meron siyang plano, merong ipinangako na isang kahariang makatarungan, isang kahariang matuwid, righteous, and you have a righteous king in the Messiah, in Jesus Christ.
Di ba? Kahit po tayo mahihina at lahat po tayo may kahinaan, lahat tayo may kapintasan. Dahil tapat ang Diyos, tutulungan po niya tayo. Kaya po ngayong umaga, nais kong iiwan ang tatlong mahalagang katotohanan po na ito. Ang mga katotohanan ito, upang maihanda ang susunod na henerasyon. Dito po sa verse 1 and verse 2, nais ko pong basahin. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, inyong dinggin, ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga, nangyari pa noong una, kaya't ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming ninuno na sa amin isinaysay. Unang katotohanan po at paalala sa bawat isa sa atin, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin. Ito ay isang panawagan na makinig ng maingat. Makinig ng maingat. So ang tanong po sa atin, tayo po ba ay nakikinig? Sino yung ating pinakikinggan? Di mo ba? Tayo mga magulang, sinasabi natin sa ating mga anak, pakinggan mo mabuti, ganito gagawin mo ha, ito billing ko sa'yo. Nakikinig ka ba? Opo. Nagseset. Nakikinig ka ba, anak? Opo. Ano sabihin ng magulang? Pwede ba ibaba mo muna yung cellphone mo? Hindi ka nakikinig. Pagbalik halimbawa, hindi nagawa nung anak yung mga ibinilin. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka nakikinig. Dito po, awit 78. Ano po yung sabi nung sumulat ni Asaph? Makinig kayo sa turo ko, mga anak. Kaya nga po yung tanong, tayo po ba marunong makinig? At I am not only addressing the young people this morning, pero lahat. Kasi pagkamisan kahit may edad na po tayo, hindi tayo marunong kung sino yung ating papakinggan. Mas takot po tayo sa mga hindi mananampalataya. Mas takot tayo sa kung anong sasabihin ng mga walang takot na ito sa Diyos. Pero hindi tayo marunong makinig at hindi tayo magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos na soberano at manlalala. Isang laking pagkakamali na hindi natin alam kung sino ang ating papakinggan o yung tayo po ay hindi marunong magpahalaga sa paikinig. Ang mensahe ay dumarating bilang isang talinhaga. Sabi po dito, sa Hebreo, ito po ay tinatawag na masyal, isang paghahambing o isang matalinong kasabihan. Hindi po basta naunawaan, parang bugtong, parang riddle. Bakit po kaya ganon? Kasi mayroon pong mga pananalita na kapag narinig po natin, lalong tatawag ng ating interes. Yun kapag ating narinig, gusto nating malaman ano yun, di po ba? Di ko alam kung sino sa atin yung mahilig sa mga bugtong. Na meron pong mga tao kasi mahilig sa bugtong eh. Pag narinig, merong tinutukoy eh. So nagbibigay ng mga clue. Kasi sabi, ito ika ay masyal. Nakita natin, sabi, ano yun? Dapat ang isang makadiyos. Ano yung sinasabi ni saserdote Asaph? Kasi po, dapat magbigay ng atensyon. Dapat magbigay ng pakikinig. Dapat mapag-isip. At ito po yung suliranin sa ating kapanahunan. Marami po hindi marunong makinig, marami po ayaw magbulay, ayaw mag-isip. Pero ang Diyos, ano po yung sabi? Ang Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay tumutulong sa atin upang tayo po ay makaunawa. Kaya lang, mas pinipili nga po ng iba, yun pong kanilang sariling kabangmangan. Isang paghahambing, matalinong kasabihan, kailangang pakinggang mabuti at pag-isipan. Meron po ba tayong ganong damdamin sa salita ng Diyos?
Sabi po doon sa ibang bahagi ng aklat ng awit ay parang usa na sabik sa tubig. Diba? As the deer pants for water, so my soul longs after you. Ay, amen, pastor. Gusto ko talaga sa Diyos. Ang problema po doon, baka cute lang sabihin nyo na talagang gusto ko yung Diyos sa aking buhay. Baka cute lang yung mga kataga na yan. Kasi ang totoo, na pagnanais sa Diyos, ay pagnanais na malaman ang kanyang mga salita. Paano natin sasabihin na gusto natin ng Diyos pero ayaw nating pakinggan yung kanyang salita? Paano natin sasabihin gusto natin ng Panginoon kung ang ating isipan ay bukas, maging ang ating mga mata ay bukas at ang ating tenga ay bukas sa mga basura, pero hindi sa katotohanan ng Diyos na naglalantad ng kanyang utos, naglalantad ng kanyang kilos. Kapag ating binabasa, makikita natin kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Kaya ating pamumuhay ay napapanuto. Dahil sa katotohanan at sa tulong ng banal na Espiritu. Ang katotohanan ng Diyos ay kadalasang nangangailangan, masigasig at mapagpakumbabang pakikinig. Dapat nating patahimikin ang mga pang-aabala at yumuko upang marinig ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan at ng banal na kasulatan. Sa ating panahon, na sobra-sobra sa impormasyon, tunay ba nating ikinikiling ang ating mga tainga sa salita ng Diyos? Isang panukat na nga po dito ay yung panahon na ginugugol natin sa ating mga gadgets. Napakadaming oras. Pero pag sabi, sasali ka ba sa Bible reading? Ay, wala akong panahon. Sasali ka ba sa SBC? Wala akong panahon eh. Hindi marunong makinig. Ito'y nakakatakot. Yung susunod na henerasyon na walang alam sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yun nga po yung sinasabi doon sa aklat ng hukom, yung mga graduates natin ng Book 2, Old Testament. Ipinakita ng Diyos yung kanyang kadakilaan mula sa isang bayan na walang military force, walang lupa, walang mga bahay, walang masasabi na anumang sangkap na makapangyarihan para maging isang kilalang bansa. Wala, pero meron silang Diyos. At ang Diyos na yon, binigyan sila ng Kanaan. Binigyan sila ng napakagandang lupa. Binigyan sila, tigi-tigisa sila ng kanilang mga tahanan. Pinagpala sila ng Panginoon. Pero pagkamatay ni Josue, pagkamatay noong mga makadiyos, pagkamatay ng kanilang mga magulang na makadiyos, ito pong mga Israelita, sabi doon sa Judges chapter 2, yung sumunod na henerasyon, walang alam patungkol sa Diyos. Sa lahat ng mga magulang na naririto, napakaganda po na magkaroon tayo ng pamana. Napakaganda, pamanahan natin yung ating mga anak. Pero alam po ninyo, hindi marahil natin na nauunawaan na ang pinakamagandang pamamana ay yung salita ng Diyos. Yung pagkatakot sa Panginoon. Kaya po, mananalangin tayo, Panginoon, tulungan mo aking mga anak na sumunod sa iyo. Tulungan niyo po na magkaroon sila ng kaunawaan sa iyong mga salita. At sila, kapag sila nagkaroon ng pamilya, magkaroon ng mga makadiyos na mga apo at mga apo sa tuhod. Hindi po masama kailanman yung mag-outing, mag-swimming, mamasyal, pero huwag nating gagawin itong dahilan para ito ang mas mahalaga kaysa sa atin, kaysa ang pagsamba, ang pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pagbubulay bilang isang pamilya.
Yung pangalawa po, hindi lamang yung sinasabing makinig. Dito po sa verse 3 and 4, tingnan natin yung tagasalin, yung tagapagturo. Kasi sabi nga sa verse 3, ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Kaya verse 4, sabi niya, sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawaing tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. So kung yung una po is the attitude na dapat makinig lahat, yung pangalawa po, matapat na paghahatid at pagsalin. Ang nalalaman natin ay nagmumula sa sinabi sa atin ng mga nauna sa atin. Ang pananampalataya ay naipapasa sa pamamagitan ng pagtuturo, ng pagpapatotoo, at sa ibang lingwahe, pagkukwento. Meron ka bang kwento sa iyong mga anak? Kwento na makadiyos? Minsan, meron pong isang kapatid sa pananampalataya. Nagsabi po siya ng lahat ng kanyang kabigatan. Siya isang tunay na kapatid nating mananampalataya, bigat na bigat sa sitwasyon sa kanilang sambahayan. Ang daming problema sa mga anak, sa hirap ng buhay. May sakit pa yung kanyang pisikal na katawan. Tapos yung mga nangyayari sa kanyang buhay, lalong nagpapabigat sa kanya dahil ang mga anak ay hindi marunong sumunod, tamad, may ginagawang mga kasalanan. Nagpapabaya kahit kanyang hinihimok na kilalanin ng Diyos. Naalala ko kung ano yung aking isa sa nabanggit sa ating kapatid na ito. Kasi nagkaroon kami ng mga pag-aaral dito. At sa aming mga pag-aaral, sinabi niya yung kanyang nakaraan. At parang nung kami po yung nag-aaral kasamang Tatay June, lahat hayata kami napaiyak dahil sa istorya ng kanyang buhay. Kaya nung sabihin ko po sa kanya, minsan sabi ko, alam ba ng iyong mga anak ang iyong istorya? Alam ba nila yung iyong pinagdaanan? At alam ba nila kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo? Kung paano nila narating ang ganitong katatayuan? Alam po ninyo kung bakit? Dahil marami po sa mga kabataan ngayon, hindi nila alam ang istorya ng kanila po mga magulang. Kaya napakadali para sa kanila na magwala. Hindi nila alam ang pagpapahalaga ng kanilang magulang sa Diyos. Minsan, meron pong nagiging pagkukulang ang mga magulang ay galing kasi ako sa hirap, ayoko silang maghirap. Kaya nga marami yung bumatikos kay Robin Padilla eh. Kasi sabi, mga kabataan ngayon, ampaw. Konting ganitong problema, magpapakamatay. Ganitong problema, mental health issue. Nung panahon namin, wala yung mga termino na yan. Hindi po sa pagmamaliit sa mga pag-aaral ng psikolohiya. Pero ito po yung suliranin ngayon. Nawawala talaga ang Diyos na nakikilala. Isang hamon, palagi inuulit-ulit ko po sa lahat ng mga kabataan. Alamin ninyo kung ano ang istorya ng inyong lolo, lola, ng inyong tatay at nanay. Kung bakit ngayon you are enjoying these privileges, ang kanyang mga pagpapala. At ang hamon sa atin bilang mga magulang, maging matapat sa paghatid. Maging matapat sa pagpasa. Ano sabi po ng mga awit? Hindi namin itatago sa aming mga anak
ang aming narinig mula sa aming mga magulang. Ang problema po, paano ko yung narinig po mula sa mga magulang ay mali? O nagpabaya yung mga magulang, hindi nagturo. That is the problem. Kaya nga po yung topic ngayong umaga, our labor. Our labor. Our commitment for spiritual generations. Kasi kung gusto natin, tumitingin tayo sa hinaharap at aakyat tayo sa ating vision. Isang grupo ng mga kabataan na may takot sa Diyos. Isang susunod na henerasyon na mabubuting mga tao, magalang, may takot sa Diyos, malaking tulong sa kanilang pamilya, malaking tulong sa kanilang bayan. It will not just happen. At yun po sinasabi natin na ganung vision, hindi po pera ang solusyon. Marami na pong mga may pera ang napahamak. Kundi Diyos. Ang Diyos ang kanyang salita. Pero pag minsan, pinapalakpakan natin yung ating, yung aking anak, ganito ang natapos, mataas ang natapos, yung aking anak, ganito ang sweldo, ganito na nagagawa. Pero pag walang takot sa Diyos, ang isang magulang niya sabihin, madaming pagpapala ang Panginoon anak, pero huwag mo siyang kakalimutan. Hindi ako tunay na magiging masaya sa sinasabi mong tagumpay dahil hindi yan ang tunay na tagumpay. Tumutok tayo sa mga gawang pagtubos ng Diyos. Ipaalam sa kanila kung gaano kahanga-hanga at kadakila ang Panginoon. Ituro natin sa kanila ang ating paninindigan dahil kung tayo makikita nilang ampaw din ito pong mga susunod na henerasyon. Ayoko sanang magbigay ng halimbawa ng nagpapangalan, pero ito pa naman ay for encouragement. Kanina maaga pa dito ang ating nanay Anita. Naggagawa doon sa likod ng ating Lord's Table. Sabi ko, kumusta na po ba yung inyong tindahan? Okay naman, pinagpapala ng Panginoon. Kumikita naman, Sabi ko, opo, pero nakakapagod. Nakakapagod talaga. Pero sabi ni Nanay Anita, pero sabi ko sa mga anak ko, sarado pag linggo. Sabi ko, pahalagahan ng Panginoon. Si Nanay Anita rin, ginigising yung kanyang mga apo bago pumunta rito. Maaga. Hindi para itaas si Nanay Anita ngayong umaga, kundi isang pagtutuwid sa atin. Marahil, mas maganda yung ating kalalagayan pang-ekonomiya o pangkabuhayan kesa sa kalagayan. Pero ito, kaya ba nating pasunurin yung ating mga anak? Kaya ba nating hindi lang magsalita, kundi maging halimbawa? Bakit? Kasi sabi doon sa puntos, matapat na paghahatid. Anong sabi nung sumulat? Hindi namin ito ililihim. Ituturo namin ito. Pangatlo, malinaw na utos at tipan ng Diyos. So hindi po lamang nakabase doon sa ating kakayahang makinig, na Diyos din naman na nagbibigay. Hindi rin nakabase ito doon sa katapatan nating magturo. Bagamat napakahalaga po nun, binigyan ko na din. Pero ito po yung pangatlo. Sabi po kasi, dito sa verse 5, tingnan po ninyo, mayroon siyang patotoo kay Jacob itinatag, mayroon siyang kautusan. Sa Israel iniatas ang utos sa ating ninuno. Dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Hindi na po yung iyong kakayahang magturo. Hindi na yung iyong commitment. Kasi baka magyabang magaling kasi ako magturo, kaya ganito yung mga anak ko Maganda kasi yung halimbawa ko kasi mabuti akong tao Lumihis pa rin. Maganda na sana, lumihis pa rin. Pero hindi pala yun. Ano po yung pangatlo? Malinaw na utos at tipan. Ibig sabihin, churchman o magulang, meron tayong dapat bigyan ng linaw.
Kahit pa yung tatay mo, nanay mo hindi naging matapat. Kahit pa yung tatay at nanay mo hindi example na mga magulang sila, na mabuting magulang. Iba-iba po yung ating sitwasyon. Pero ang salita ng Diyos makapangyarihan. Ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Oo, meron tayong mga kapatid, ganyan yung patotoo. Hindi naging mabuting halimbawa yung kanilang mga magulang. Pero tinulungan sila ng Diyos na makilala yung kanyang salita. Malinaw na utos at tipan. Ang Diyos mismo ang nagtatag ng patotoo. Sabi po doon, ang nagtatag ng patotoo kay Jacob at nagtakda ng kautusan. Meron pong isang tanong na hamon sa mga magulang. Ano po? Kanino po sumusunod o natatakot yung inyong anak? Kanino? Paminsan, merong mga magulang, hindi takot sa kanila yung mga anak. Paminsan nga, mas takot doon sa mga teacher kasi may grade. Pero pasamantala lang yun. Pag nakagraduate na yan, babaliwalain na lang nila yung kanilang mga teacher. Kasi mga manggagamit utak. Diba? Okay na pastor, magalang naman sa mga teacher, pero sa akin nga lang hindi. Sa Bible kasi, ang sabi, yung mga anak dapat magalang sa magulang. Bakit? Kasi pag magulang mo, ikalimang utos yan, ang hindi mo iginagalang, sino pa? Sino pa susundin mo at igagalang mo? Bakit po doon sa teacher, sunod na sunod? Bakit doon sa boss niya sa trabaho, sunod na sunod? Kasi pinapasweldo siya kasi bibigyan siya ng mataas ng grade ng teacher Pero pag nainis yan, magre-resign yan, kakalabanin din niya yung boss niya. Pero yung paggalang sa magulang dahil iniutos ng soberanong Diyos, it stays. At kapag natutuhan ng paggalang sa magulang, na nagbigay sa kanya ng buhay, sumunod siya sa magulang, na nagpalaki sa kanya, nag-aruga sa kanya, marunong siya. Una, sumunod sa Diyos na nag-utos nito. At pangalawa, magkakaroon din siya ng kakayahan na gumalang sa iba. Bakit? Kasi sasabihin lang ng mga kabataan na yan, magulang ko nga, hindi ko maigalang, ikaw pa. Diba? Totoo yun. Kung yung nagbigay ng buhay, nagpakain, nagpalaki, hindi niya maigalang ikaw pa. The teacher, boss. Nagkakamali po tayo, pero ang salita ng Diyos ay hindi nagkakamali. At nais ko pong sabihin, hindi pa po huli ang lahat. Kaya nga po sa pagsambang ito, itinataas natin ng Diyos. At tinuturuan tayo, bigyang pansin kung ano ang pahalaga. At dahil po doon, kapag ito ay atin pong binigyan ng pansin, inilapat, ang paghahatid ng pananampalataya ay nakaugat sa tipan ng Diyos. Hindi po talaga sa kilos natin kundi sa tipan ng Diyos, yung covenant. Kaya nga yung ating pangalan may covenant Dahil tayo man ay hindi tapat, ang Diyos ay tapat. At doon po ang ating pag-asa. Dapat unahin nating lahat at ng iglesia ang pagiging disipulo at ang pagdidisipulo sa pamilya kasama ng sama-samang pagsamba. Yung pang-apat po at panghuli, pag nakita po natin yon, dapat nakikinig, matapat sa pagsasalin, tapos yung katotohanan ng salita ng Diyos at ang kanyang tipan na hindi nagbabago, and then we will see spiritual generations. Ano sabi dun sa verse 6 and 7? Sa lahat ng lahi nila ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi iyong utos, ang matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Hindi nila malilimot. At pag tumingin tayo, siguro uugod-ugod na kung dadating pa sa pagkakataon, tatanda si Brother Rex at makikita
ang anak ni Raya, ano, siguro umaalog-alog na yung baba. Lord, salamat, pwede mo na po akong kunin. Hindi na ako kailangan. Uwi na ako. Pero napakahirap at napakasakit. Kapag sa panahon ng ating pagtanda, na sana hindi dahil sa ating pagpapabaya, yung ating susunod na henerasyon, makikita natin na gumagawa ng mga labag sa Panginoon. Iba yung paraan, makamundo ang kanilang paraan. Napakalungkot. Nais ko sabihin na may mga pagkakataon na sinasabi po natin, ginawa natin lahat. Pero meron talagang mga nangyayari na ginawa man natin ng lahat, hindi nagresulta. Yun yung pinag-aralan sa Book 1 sa Hermeneutics, sabi dun sa Proverbs, sa Aklat ng Kawikaan, ituro sa bata yung daang dapat niyang lakaran hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. Sa estudyante natin sa Hermeneutics, alam po ninyo, it is not a promise. Hindi po pangako yun. Yun ay prinsipyo ng katotohanan. Na dapat turuan ang mga bata. Dapat turuan ang susunod na henerasyon. Pero hindi po yun ang guarantee. Hindi para tayo po ay, basta, yun naman pala eh. Okay lang pala. Hindi. Totoo po na it is not a guarantee. Kasi meron talaga po, ginawa ng magulang lahat, pero hindi pa rin naging masunurin at makadiyos yung mga bata. Meron po talagang ganun. Pero, it is a principle. At ang dapat nating itanong sa atin pong mga sarili, ako ba ay nagturo ng tapat? Ako ba ay nanalangin walang patid? Para sa aking anak, para sa susunod na henerasyon. Alam po ninyo yung sabi ni Eli, ni Yahweh kay Eli, doon sa 1 Samuel. Kasi ito pong mga anak ni Eli ay lumaki po ng mga saserdote, pero mga suwail, nakaposisyon, pero sila po ay mga gumagawa ng hindi marapat. Galit ang Panginoon sa kanila. Pero given na yun, siyempre galit ang Panginoon. Pero ang masakit, yung sinabi ni Yahweh through Samuel kay Eli. Ano pong pinasabi? Sabi niya, mas takot ka pa sa iyong anak kaysa sa akin. Ano po ang sinasabi? Hindi mo ginawa kung ano yung dapat. Sa pag-asabi po nito, hindi po yung pamimilit. Hindi ko rin po sinasabi, awayin ninyo, o kaya sabunutan ninyo yung inyong anak. Hindi po. Pero yun pong being consistent sa pagtuturo. Paghimok sa inyo pong buong makakaya, matapat na pagsasagawa ng lahat upang gawin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po yung tanong tayo ba ay nabubuhay consistently? Tayo ba'y mabuting halimbawa sa ating mga anak? Di ba tanong yun sa dedication, sa mga naghahandog? Kinikilala mo ba na ang iyong mga anak ay pagpapala, kaloob mula sa Amen po. Pinapangako mo ba na palalakihin ng iyong anak sa turo at saway ng Panginoon? Opo, Pastor. Para magawa yon, dinugtungan pa. Para magawa yon, ikaw ba'y magiging mabuting halimbawa para sa Kanya? Kasi po pwedeng gusto natin, sino ba may ayaw ng anak na tunay na sumasamba? Isang anak na talagang makadiyos, nagbabasa ng Biblia, nananalangin makabuluhan. Magandang patuto. Sino may ayaw niyan? Pero pag tinanong mo na,
para maturuan mo yung iyong anak, ikaw ba ay magiging mabuting halimbawa para sa kanya? Tulungan tayo ng Panginoon na yan ay ating magawa. Para sa iglesia, sa mga namumuno, hindi kalabisan na idiin, tuwina, ang maayos na pagtuturo at pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pagpapatupad na ito ay maisakatuparan ng buo nating komunidad. And then, sinasabi po dito, maging asin at ilaw, hindi lamang po ngayon. Kinakailangan po maging handa tayo para sa susunod na henerasyon. Sa atin pong pagtatapos, nais ko po na maging tanong para sa bawat isa sa atin, gaano tayo katapat para ihanda ng susunod na henerasyon? Kung tayo mga magulang, kung tayo mga SBC leaders, o kung tayo isang kaanib ng iglesyang ito, paano natin inihanda yung susunod na mga buwan at taon? This year, 41st anniversary natin. Pagdating kaya sa 50th, mas malalalim sa salita ng Diyos? O hindi? Ano yung ating nakikita? Binibigyan ba natin ng pagpapahalaga ang Diyos at ang kanyang salita sa buhay ng atin pong mga anak at ng mga susunod na henerasyon? Huwag tayong madala, huwag tayong malasing sa tagumpay na sukatan ng mundo na ito. Ang tingnan po natin ay ang tagumpay na nasa mata ng atin pong Panginoon. Personal po tayong humarap sa Panginoon ngayon sa pananalangin. Siguro pwedeng humingi po tayo habang nagpapakumbaba, humingi tayo ng kapatawaran kung alam nating tayo ay may pagkukulang. Humingi tayo ng tulong na makapagpasimula, makapanindigan, at matapat na magturo. Maging para sa ating iglesia, magtulungan po tayo para sa susunod na henerasyon. Tayong lahat ay tumayo. Bago tayo umawit, nais kong basahin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pagkatapos ay aawitin po natin ang ating response song. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan, buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan upang hindi ako magkasala laban sa iyo kailanman. Awitin po natin ang ating response. Samahan niyo po sa pag-awit ng kinauuhawan kita.
makahadlang sa pagtulog ko'y may kagalakan. Wala akong ibang nais kundi ang makita ka. Kalwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa paghingi ng Kanya pong pagpapala at pagsama. Mga kapatid, ang kapahayagan ng salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin, humahamon. Marahil mayroong pagkakita tayo ng ating pagkukulang, sanhi na mayroon tayong kalungkutan ngayon. Pero ang Diyos ay Diyos na nagbibigay sa atin patuloy ng pagkakataon upang gawin kung ano ang tama. Siya rin ang tutulong sa atin, magbibigay ng kanyang mayamang pagpapala, basbas, upang magawa natin ang nakalulugod sa kanyang banal na harapan. So dadalangin tayo ng kapayapaan ng isip at ng puso para sa panibagong mga pagpapasimula. Ihingi tayo ng kanyang dakilang bendisyon. Panginoon, ngayon pong umaga, kami nagpapasalamat sa katotohanan ng iyong mga salita. Mahalagang paalaala para sa bawat isa sa amin. Marami po ang naging kahinaan, pagkakamali, at opo, kahit kasalanan. Pero kayo po, sa iyong habag at pag-ibig, ay Diyos na nagtutuwid sa amin. Kayo po ang Diyos na umibig sa amin at nagbibigay ng inyo po, Panginoong, pagpapatawad. Kaya po ngayong umaga, kami nagpapasalamat sa iyo. Kayo rin ang tutulong sa amin na magkaroon ng panibagong simula. Ang iyong salita na naipahayag ay tumimo nawa, Panginoon. Magbunga sa amin pong mga buhay. Para sa aming mga sambahayan, para sa iglesyang ito, at opo, Panginoon, maging para sa amin pong bayan. Na magkaroon po ng inspirasyon, yaman ang bawat isa sa amin dahil sa mga katotohanan na ito, na baon po namin sa isang matapat na paglilingkod. Panginoon, pagpalain po ninyo kami. Ito po ang aming hiling sa iyo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ingatan, ilingap nawa ni Yahweh ang kanyang maamong mukha sa atin, iparana sa atin ang tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, hindi kayang ibigay ng mundo, subalit sagana ang Diyos na ating Ama sa langit sa pagkakaloob. Maging ang katagumpayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ay katagumpayan sa ating mga gagawing paghayo upang ihanda ang susunod na henerasyon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
para po sa ibang pagpapahayag ng mga kaganapan sa ating komunidad. Nagpapatuloy po ang ating Praying as One tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 6:30 ng umaga. Ang pagka po Sabado, mangyari lamang po na kontakin si Kuya Carlo. Ito po ay sa 6 ng umaga. At kapag po Sabado, ito ay alas 8 ng umaga sa OFW po yung Sabado. Yun pong si virtual class. Nagpapatuloy din po ito every Tuesday, 7 to 8:30 p.m. Kapag Wednesday naman po, meron tayong whole day prayer and fasting. Nag-uumpisa po ito ng ganap na alas 8 ng umaga para sa fasting kick-off, alas 12 para sa engaging accountability, at alas 3 ng hapon para sa end session. Sa Wednesday pa din po, meron pong online na Praying as One, 7 to 7:15 p.m. Pagka naman po Thursday, meron tayong every other Thursday, meron po tayong Hope Meeting, 7 to 8 p.m. Ang C4 Family Live po, every other Friday. So, meron po tayo last Friday, ibig sabihin, next Friday po, 6:30 to 7 p.m. Ang Berean as One, every Friday po ito, 7:15. Nagpapatuloy din po yung ating jail ministry para sa mga kababayan natin na nasa bilangguan. Every other Saturday po ito, 2:30 p.m. Makipag-ugnayan lamang po kay Ate Jane kung meron po kung nais po ninyong makibahagi sa gawain na ito. Then nagpapatuloy po yung ating mga SBC and sambahayan as scheduled, at saka po yung Better Together, Partners in Prayer. Yan. So as scheduled din po yan between doon sa mga magkakapartner. No? So yung check nyo lamang po lagi yung ating chat group sa Better Together para alam nyo po palagi, every week nagpapalit po yan yung ating mga kapartner. Meron po tayo ngayong Bible class with Pastor Rex sa ganap na ika-9 hanggang ika-10 ng umaga. Kasunod po nito yung Young People Meeting, 10 a.m. sa Discipleship Building. Susunod po doon yung other meetings at Better Together, 10 a.m. onwards. Meron po tayong USB CCI class, mas maaga po kaysa sa dati. Mag-uumpisa po ito ng 12:30, book 4 po ito. 12:30 to 2 p.m. kasi virtual speaker po si Kuya Rex sa Dubai ng alas 2. Kaya pinaaga yung ating klase. At meron pong fellowship ang kababaihan at kalalakihan sa darating pong March 8 after ng Lord's Table. Yan. So, magkahiwalay po yun kababaihan tapos kalalakihan. Yan. Sumasabay lang kami para libre pagkain. Anyway, tsaka nandito rin po kasi yung mga kalalakihan, so kaya po nag-decide na sabay na lang din, pero magkabukod pa rin. Ayan, tapos base po dun sa mga napagmitingan, meron nung nag-meeting po ang deacons at ang Board of Trustees, na pagkasundoan po na bumuo ng building committee, na siyang Building and Aesthetics Committee, na siyang mangangasiwa sa lahat ng pagawain dito sa ating center. At yun po ay pangungunahan ng ating Kuya Joey. Yan. At kung meron pong nais na maging kabahagi nito, o kung kayo po ay lalapitan ni Kuya Joey para maging kabahagi nito, at ibig sabihin po nun, meron siyang nakikita na kakayanan mula sa inyo, mangyari lamang po na sumali at makipag-contribute para po doon sa ikagaganda at ikaaayos ng ating center. Ganon din po, nalalapit na yung ating Family Day at C4 anniversary. Ito ay 41st, tama po. 41st anniversary. So, ito po ay magiging under sa pangunguna ng ating Edification Committee na pinangungunahan ni Kuya Lester. So, napagkasundoan din po. Nakapili na po tayo ng lugar. So, hindi natin i-preempt kung saan. Pero,
magbubuo din po ng committee para dito. Yan. So mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Kuya Lester at sa pamunuan kung merong gustong makibahagi sa committee, sa anniversary committee, para po sa kaayusan, sa programa, gayon din po sa mga gagawing activities. Yan. So yung mga magaling gumawa ng mga gimmick, ano po, para sa ikasasaya ng ating Family Day at pag-remember sa kabutihan ng Diyos sa ating anniversary, mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Kuya Lester. Ganon din po yung mga gustong mag-sponsor, ano po, so open for sponsorship. Okay? Marami pong salamat sa bawat isa. Sa huling pagkakataon po, tayo po tumayong lahat. Awitan natin ang ating Panginoon. Di mula sa mundo, kapayapaan ko, ito'y kaloob ni Kristo. Kahit na dumagsa ang mga pagsubok, puso ko'y mapayapang lubos. Si Jesus ay laging nasa akin, sa lahat ng oras ay susundin. Di niya ako iiwan at nangako siyang ako'y sa iyo kailan pa man. Si Jesus ay laging nasa akin, sa lahat ng oras ay susundin. Di niya ako iiwan at nangako siya, ako'y sa iyo kailan pa man. Sige po, makakapo na po tayo.